since fourth quarter na, gawa na ng mga portfolio, mga reports, mga research. So, marami yung nagtatanong o nahihirapan na maglagay ng page number na magkaiba yung format in one document. And marami yung gumagawa ng table of contents na manual. I mean, hinahanap per page or per section dun sa document, and then ikaw mismo yung nag-i-input ng page number. So, in this video, gagawin natin kung paano maglagay ng page number na magkaiba yung layout in one document, and paano mag-generate ng table of contents automatically. Okay. So, una natin gawin is lagyan muna natin ng page number yung document nyo. So, syempre, itong first page nyo, hindi naman natin siya lalagyan ng page number. So, ang una nyong gagawin from kung nasa table of contents man kayo or basta dun sa next page after ng title page ninyo, go to layout and then breaks. Tapos hanapin mo yung continuous and then click that. Ito ay para makapag-create ka ng panibagong section. Para yung section na yon ma-edit mo nang hindi naapektuhan yung other parts ng document mo. And then, after creating a section, so say I don't have a page here muna. So, tanggalin ko. So, ang gagawin ninyo, to insert a page number, so dito sa header and footer, may lalabas dyan page number, or you can also find it sa insert na tab, page number, and then current position. Make sure na yung cursor mo o yung nagbi-blink-blink na line is nandun sa footer at nandun sa lugar kung saan mo gustong makita yung page number mo. And then you select this plain number. Click and then may lalabas na dyan na page number. Possible na ibang format ang lumabas sa document nyo. Kung sakali na hindi ganito ang kailangan ninyo na format, what you can do is simply highlight, go to header and footer, page number, and then format page number. From the number formats, piliin mo lang kung alin yung gusto mo na format. In this case, since ang kailangan talaga natin for this section ay itong consisting of lowercase na Roman numeral numbers, So, I will select this, pero nasa sa inyo kung alin ang pipiliin nyo dyan. Click this and then start at 1, or in this case, I. Do not choose continue from previous section kasi gusto nga natin, iba yung maging layout niyan. And then, just click OK. And then after that, punta naman doon sa page kung saan iba yung layout ng page number mo. So for this one, mag-e-end yung Roman numeral format dito sa about the work immersionist. Dapat dito, yun ang usual Indo-Arabic numbers na 1, 2, 3. So, yung cursor mo, ilagay mo sa pinakataas ng page. And then again, maglalagay ulit tayo ng page break or magkikreate tayo ng panibagong section. So, from layout, breaks, and then continuous ulit. And then after that, so meron ka na ulit panibagong section, go to the bottom of the page or kung saan mo gustong makita ang page number mo. Kung wala pang page number na nakalagay dito, simply insert or go to header and footer and then page number and then current position and plain number. But dito meron na tayo, so simply
i-highlight ko lang siya, then page number, and format page number. So dito, ang kinakailangan na nilang layout for the page number or style, number format, is ito ng usual na 1, 2, 3. So ganun pa din, dapat nandito siya sa start at 1 para magsimula ulit sa 1 yung bilang para dun sa panibagong format mo. And then simply click OK. And then dito, ayan, makikita mo, 1 na yung page number niya. And then hanggang dulo, meron ka ng page numbers. So upon checking, dito sa padulo ng document niya, so 64, 65, and then here, bumalik siya sa Roman numerals na lowercase. So, i-edit mo lang siya ulit. Highlight mo lang page number, then format page number, 1, 2, 3, and then for this one, continue na from previous section kasi same format, same number format naman na yung gagamitin niya. And then click OK. Kung mapapansin nyo dito, ito, 66 na, etong kabila, Roman numeral pa din. Dahil, kung titingnan nyo dito, we have here section 5, ito section 6. Kaya, kung ganyan yung magiging case sa inyo, iisa-isahin nyo rin siya na i-click or i-highlight, and then, punta ka sa highlight, punta sa page number, format page number, and then select mo yung Indo-Arabic na numerals. Ayan. Dito sa case niya, hanggang dulo na to eh. So hayaan ko na lang siya na yung owner na lang yung mag-edit for the rest of the document. Anyway, same process lang naman yung mangyayari. And then, now, ang concern na natin, since nabago na natin, alam na natin paano palitan yung page number, our concern now is how to generate a table of contents automatically. Kasi kung mapapansin nyo dito, pag may nabagong page number sa baba, lahat to mababago na. So, paano natin siya gagawin ng mas mabilis at mas maayos? Especially yung format, para hindi ganyan na hindi pantay-pantay yung mga numbers nyo. So, punta ka muna dito sa acknowledgement kung saan i-highlight mo yung magiging title ng page na yon. Okay? Highlight that, and then from your styles, click drop down. I'd like to create a style, and then i-modify ko siya. Again, this is for the purpose of generating a table of contents. Ang babaguhin ko lang dito, style based on, and then I will select heading 1. Heading 1. And then, dito sa formatting, baguhin nyo na din kung ano yung format na kinakailangan ninyo or kinakailangan mag-appear doon sa title page or title nung page ninyo. So, dapat ito ay black. So, I'll select automatic. And then, pag okay na yung layout dito, posible baka nasa baba yan, i-drag nyo lang pataas and then click OK. And then after creating a style, ayan, na-apply na dito yung style na yon. Okay? And then punta ako dito sa next page naman. Highlight ko rin to. And then hanapin ko dito yung ginawa ko na title. Or not title, na style. Which is, ito yon, yung style 1. Kung ano yung pinangalan nyo doon sa style na ginawa ninyo, yun yung hahanapin ninyo. So, click ko to, and then ito na din, click ko na din since
nandito naman na siya, then style 1. Okay. Now, pwede nyo pa namang baguhin yung format nito. Like, I can, lagyan ko lang ng space para, wala lang, para mas maganda lang tingnan. Okay. And then, enter ko lang siya. Okay. Now, dito sa table of contents, hindi ko tatanggalin tong nagawa na niya para lang makita ninyo yung difference. Here, punta kayo sa references, table of contents, and then i-click ko tong nasa pinakataas. Ito. Pwede rin naman to. Wala naman siyang pinagkaiba. So, click ko tong first one. And then, mag-appear na dyan yung mga heading ng page na edit ko na. Okay? So, yan na siya. And then, pakita ko lang how it works. Dito sa My Professional Development Plan, ganun ulit, highlight ko siya. Home, and then hanapin ko ulit yung style na yon. Style 1. Then, punta ako dito sa About the Partner Institution. Style 1 ulit. And then, ito, organizational. I'm not sure alin talaga yung part ng table of contents sila, but for example, ito rin, organizational chart. Yan. And then, i-edit nyo lahat ng heading ng page ninyo na gusto nyo or kinakailangang mag-appear dito sa table of contents ninyo. Pag nagawa nyo na yon, punta kayo dito sa contents, update table, update entire table. Mag-a-appear na siya automatically. Andito na rin yung page number niya. For example, for the purpose lang na makita ninyo. For example, dito kay partner institution, kailangan kong pumunta. Nakalagay dyan, current document, control plus click to follow link, control, and then i-click ko to, ando na ako kay partner institution. Diba? So, very handy. For example, nagdagdag ako ng maraming bagay dito sa professional development plan. So, let's say, si partner institution, napunta na siya ngayon sa next page. Hindi na siya page 4, kundi nasa page 5 na siya. Ayan, page 5 na siya. So, kung babalik ka sa table of contents na generated, page 4 pa rin yung nakalagay dyan. Pero, hindi mo siya i-update manually. Click mo lang ulit tong update table. Pwede to, update page numbers only. And then you click OK. And then, na-update na agad si about the partner institution at si organizational chart. So, lahat ng heading, lahat ng title sa page ninyo na kinakailangang mag-appear kay table of contents, i-apply nyo lang yung style na ginawa nyo kanina. Bakit nag-work yun? Kasi dun sa inedit, sinelect nyo na style ng table of contents, heading 1 ay ang lalabas dito. Or yung nasa pinakang leftmost. Kung naglagay ka ng heading 2, mag-appear rin siya dito, pero naka-tab na siya, naka-indent na siya. Okay? Now, what if naman, and then ito, since may format kayong kinakailangang sundin, edit mo lang siya manually. Halimbawa, Times New Roman, saan nyo na-edit yun kapag tapos na? And then 12, halimbawa, ayan. Tapos, let's say, ito dapat ay naka-black din, automatic. And then, let's say, ito ay dapat table of content. Ayan. Ito, edit ko lang din.
So, Times New Roman din. Let's say 14. Tapos, black dapat. And then, bold. Okay. Then, center. Ayan. Now, what if, katulad dito sa yung journal 1 nila na general orientation, puntahan ko lang yon. Journal 1. Okay, for this one. Journal 1, general orientation. So, for this one, highlight ko lang to, si reflection journal number 1, and then select ko ulit yung style para mag-appear siya doon sa table of contents ko. So, pagbalik ko dito sa taas, yung ibang part hindi ko na in-update. Yung owner na lang ang bahala. So, i-update ko ulit tong entire table. Okay. Ayan. So, ito yung lumabas. So, saka kayo mag-edit ng font style, ng everything. Font style, font size, and other formatting kapag tapos nyo na siya. Kapag final na yung document nyo. So, ang nag-appear dito ay reflection journal number 1. But you can see dito sa sample na table of contents provided by their teacher, ang nakalagay dapat ay journal 1, general orientation. So, what you can do is, again, unahin nyo munang i-link nyo muna lahat ng kinakailang maging content ng table of contents ninyo before you do other formatting or bago nyo siya baguhin. Kasi pwede naman siyang baguhin. Para lang ma-avoid yung pag-ulit-ulit ng trabaho na gagawin ninyo. Anyways, dulo nyo naman na to gagawing table of contents. So, make sure final na yung ibang mga nilalaman ninyo. Okay. So, kapag na-link nyo na lahat dito kay table of contents, ang gagawin nyo na lang para lang mag-match siya dito sa format na provided ng teacher. So, ang nakalagay, Journal 1, General Orientation. So, kung okay naman, I think okay lang naman na ang nakalagay ay Reflection Journal number 1. Idagdag na lang natin yung General Orientation. So, pwede ko itong lagyan lang, itype ko na lang siya na general orientation. Hindi siya nagma-matter, hindi man ma-edit, hindi na mababago itong mga page number na ito, kahit dagdagan ko siya. Or for example, kinakailangan may nakalagay na pre-immersion. Ito, para ma-i-enter ko, nandito ako sa dulo nung previous line, and then nag-enter lang ako, ayan, ang dalawa na. So, isa lang, then pwede kong ilagay yung pre-immersion. Para lang ma-follow nyo pa din yung format na provided ng inyong teacher. And then, ayan, reflection journal number 1, and then i-add nyo lang siya ng i-add. Hanggang dulo na yan. Ma'am, paano po yun? Kung nag-edit po dito, paano po kung halimbawa kailangan ko pa pong baguhin yung page number? So, for example, i-note natin to, reflection journal number 1 nasa page 13. So, punta tayo, reflection journal number 1. Ito siya. Nasa page 13 siya. For example, ayan. Naglaman pa ako ng maraming content sa previous page. So, si reflection journal number 1 napunta na sa 14. Pagbalik ko dito, hindi siya updated. Kinakailangan ko ngayong mag-update ng table ko. Ngayon, ang i-update ninyo lang ay ito na lang, update page numbers only. Para yung page number lang ang mababago at hindi yung mga title ninyo. So, pag in-update mo yan, update page numbers only, i-okay mo lang. From 13,
naging 40 na siya. Bakit page only lang? Kasi if in-update mo siya and then update entire table and then you click OK, mawawala yung mga inedit mo na heading or title. So again, ang unahin ninyo ay i-link nyo muna lahat ng header. Ibig sabihin, lahat ng page na kinakailangan mag-appear sa table of contents, ilagay nyo muna. And then kapag nandito na sila lahat, saka mo i-edit yung table of contents mo according to the format prescribed by your teacher. Again, i-link mo muna lahat ng header per page, saka ka mag-edit sa table of contents ng mga titles nila as prescribed ng inyong mga subject teacher. Okay? So, ganun lang. Kapag na-edit mo na, kahit pa may changes pa yan sa page number, ganun lang lagi, update table and then update page number only. Sa una pa lang, make sure na nandun na lahat ng title na kailangan mo para hindi mo kinakailangan mag-update ulit na entire table kapag na-edit mo na siya. So, ayun lang. Magagamit nyo rin to aside from your portfolio, magagamit nyo to sa research ninyo. So, if you have questions, pwede namang magtanong, lumapit lang sa akin. And hopefully, magamit nyo siya para maging mas madali yung paggawa ninyo nung simpleng table of contents at saka yung paglalagay ng page number. And yun lang, that's it.